Masarap na chili paste ba ang hanap mo? Panoorin mo ito kung paano ko ito ginawa. Ayan pala ang ating sili. Tinanggalan ko lang yan ang ulo at nilagay ko yan sa blender kasama ng bawang. Ganyan ko lang yan ginagawa. Ganyan lang din yan kadali kung paano ito gagawin. Kaysa bibili ka ng chili paste, ituturo ko na sa iyo kung paano mo ito gagawin at siguradong makakagawa ka ito hanggang gusto mo. Kalahating kilo lang pala yan ang aking nabili sa palengke dahil ngayon murang-mura ang siling labuyo. Pwede ka nang gumawa ng napakarami. Kung gusto mong magnegosyo ay pwede rin yan. Patok na patok. Basta't sarapan mo lang yung gagawin mo. Gayahin mo ito para siguradong panalong panalo yung chili paste. Lalagay na pala tayo dito ng mantika. Ganyan lang ka basic yung aking ginagawa. Yung iba kasi tubig pa yung nilalagay para gilingin yung kanilang sili sa kanilang blender, pero sa diretso mantika na yan. 1.5 yung ginamit ko, bali may tira ko. Parang sa aking tansya 1 liter lang yan. Kung natatantya nyo naman kung kayo ay maglalagay ng mantika dyan sa blender, basta't lunod yung ating sili sa ating garapon. Ayan na ang gagawin natin. Gigilingin natin naman ito. Ayan yung aking blender na ginagamit. Gilingin natin ito hanggang sa ito ay pumino. Once na ito ay pumino na mga kaibigan, sisiguraduhin ko sa inyo ang texture ng sili na yan ay mag-iiba. Bali magkulay orange yan kapag yan ay nagiling na. Pero sa ngayon ay ganyan muna ang pagka niyan, lusaw niya puti dahil may nailagay tayo dyan na bawang. Siguro tansya ko mga 5 ulo yung nilagay kong bawang dyan. Maraming bawang nga ang sabi nila mas masarap. Malalasahan mo yung niluluto mo pamamagitan ng aroma ng bawang na ating nailagay na yan. Sa ngayon ay ayan na, giling na siya mga kapatid, mga kaibigan. Gagawin naman natin ngayon ay lulutuin na. Ayan. Painit tayo ng kawali dyan at sa mahinang apoy lang pala natin ito lulutuin ha. Sasabihin ko na sa inyo, bubuhos natin yung ating giniling na sili dito sa ating kawali. Ayan, mahinang apoy. Uulitin ko, sa mahinang apoy natin ito lulutuin yung ating sili para iwasan natin masunog ang ilalim nito. Maglalagay pala tayo dito ng paminta at saka konting asin. Kanina kung nakikita nyo, naglagay ako ng asin dyan. Ito nang nakalimutan. Ayan yung ingredients lang natin paggawa nitong chili paste. Konting asin, 1 teaspoon na paminta. Ayan na mga kaibigan, mga kapatid. Ayan, kumukulo na nga yung ating niluluto. At ilalagay pa din tayo dito ng pampatamis. Yung asukal. Kung matatantya nyo naman na ilalagay ninyong asukal, huwag yung masyadong madami. Tantyahin nyo lang yung mga 3 kutsara lang siguro, mga ganun, okay na. Kaya dalawat kalahating kutsara lang. Kaya na makukuha nyo na yung texture niyan. Mag-iiba na talaga ang kulay niyan. Kulay orange na orange. Talagang napakatapang niyan. Pula na pala yan, hindi pala orange. Mapulang mapula na yan. Ibig sabihin niyan, solid na solid yung ginawa ninyo chili paste. Talagang balik-balikan kayo ng suki ninyo kung ito man ay gagawin ninyong negosyo. Sisiguraduhin ko sa inyo 100% hindi mabibigo yung inyong customer dahil ito ay ubod talaga ng anghang dahil wala kayong ibang nailagay dito. Hindi ninyo hinaluan ng siling. Yung iba kasi sasabihin ko na sa inyo, hinahaluan nila ng siling berde para lamang dumami yung kanilang ginagawang sili para makakatipid, makakamura, ganyan. So ito na nga, kuha na natin yung ating texture ng ating chili paste. Ganito na lang muna. Ito ang aking bahagi sa paggawa ng chili paste. Sana magustuhan nyo ang aking video. Maraming salamat. Bye bye. Naglagay pala ako ng suka kung napapansin ninyo para tumagal yung buhay ng ating chili paste. So hanggang dito na lang muna at maraming salamat ulit. Bye bye.